Mas marami akong mamatay, mas lalo akong lumalakas. Habang tinititigan ni Kiao Mu ang Iron Maiden, sinabi nito sa sarili, malakas ang sigla ng dugo ng taong ito. Hindi siya isang hamak na nilalang. Tinanong niya, at sino ka naman? Sagot ni Kiao Mu, Kiao Shuangsen ang pangalan ng matandang ito. Sabi ng Iron Maiden, hindi ko pa narinig ang pangalan mo, matanda. Matatag na sumagot si Kiao Mu, kung gayon, mas mabuting tandaan mo ito mula ngayon. At sa isang iglap, nawala si Kiao Mu. Agad niyang inatake ang Iron Maiden gamit ang kanyang espada ng dugo. Naigawin ng Iron Maiden ang kanyang sibat. Tahimik na tumayo si Kiao Mu. Bigla, nabasag ang maskara ng Iron Maiden. Tinanong ni Kiao Mu, karapat-dapat na ba akong makatawid ngayon? Sabi ng Iron Maiden, ang Ansi Pass na ito ay para lamang sa mga karaniwang tao. Hindi nito kayang pigilan ang tunay na dalubhasa. Naisip ni Kiao Mu, ang Iron Maiden na ito parang matagal na siyang naririto. Siya lang ba ang nagbabantay ng lugar na ito sa loob ng maraming taon? Sabi ng Iron Maiden, Ginoong Kiao, sumunod po kayo sa akin papasok sa lagusan. Sagot ni Kiao Mu, opo. At naisip niya, ngayong ipinakita na niya ang kanyang mukha, mas madali na siyang kausap. Sa likuran, sumigaw si Ginoong Hai, maaari ba akong sumama? Kung pupunta kayo sa disyerto, maaari kong tulungan si Ginoong Kiao sa pagdadala ng gamit. Sabi ng Iron Maiden, ikaw mag-ensayo ka muna ng 40 taon pa. Sabi ni Ginoong Hai, Bayani Kiao, ikaw na lamang ang pag-asa namin na maihatid ang mga sulat. Bayani Kiao, ikaw ang inaasahan namin. Sagot ni Kiao Mu, walang problema. Ako na ang bahala. Pagkatapos, hinarap ni Kiao Mu ang mga tao at sinabi, mga kababayan, hintayin niyo ang balita. Sabi ni Ginoong Hai, ingat ka, Bayani Kiao. Hihintayin namin ang iyong pagbabalik. At nagsigawan ang mga tao, paalam, Bayani Kiao. Isa pa ang nagsabi, paalam, Bayani Kiao. Makalipas ang ilang sandali, bumaba ng kabayo ang Iron Maiden at sinabi, sige, ang disyerto ay nasa unahan na. Mas makabubuting mag-ipon muna ng tubig at iba pang supply bago lumabas sa lagusan. Sabi ni Kiao Mu, salamat. May gusto rin sana akong itanong sa'yo, Iron Maiden. Tanong ng Iron Maiden, ano yon? Sabi ni Kiao Mu, naramdaman ko ito nang lumabas ka sa lagusan kanina. Saan mo natutunan ang teknik ng espiritu ng banal na mandirigma? May kaugnayan ka ba sa Martial Extreme Society? Sagot ng Iron Maiden, teknik ng espiritu ng banal na mandirigma. Hindi ko yon ginagamit at wala akong kinalaman sa Martial Extreme Society. Wala kang kailangang alamin tungkol sa akin. Sa loob ng maraming taon, kusang loob ko lamang binabantayan ang lugar na ito. Sabi ni Kiao Mu, sa asal mong iyan, wala na talaga akong makukuhang sagot. Naisip ni Kiao Mu, kung hindi ko naipino ang aking espiritu, paano ko ito mararamdaman? At bakit ito tinatago? Marahil malalaman ko rin ang kasagutan sa aking paglalakbay. Sabi ni Kiao Mu, paalam. Sagot ng Iron Maiden, ingat ka, matandang Kiao. At mahina siyang bumulong habang pinagmamasdan si Kiao Mu na lumalayo, sana hindi kayi. Habang naglaho si Kiao Mu sa kanyang paningin, umihip ang alikabok sa malayo. Maya-maya, naisip ni Kiao Mu, kung may mga natitirang sundalo pa sa disyerto na patuloy na lumalaban, gagawin ko ang lahat upang tulungan silang makahanap ng kapayapaan. Kung isa lang itong panlilinlang, ayos lang. At least, walang tunay na hukbo na inabandon at patuloy na nag-iisa sa pakikipaglaban hanggang ngayon. Ang pag-iisip lang nito ay nakakapagpalungkot na. Ayon kay Dao Zen, basta't matagpuan ko ang dakilang aray at gamitin ang realm-breaking talisman, makikita ko ang lungsod na iyon. Biglang may narinig na mga tunog si Kiao Mu mula sa malayo. Naisip niya, galing ba sa bakal ang tunog na ito? Natagpuan ko na ba agad ang natitirang hukbo? Pagdating niya sa bangin, nagulat siya at naisip ito. Ang mga alamat ng hukbong multo na dumaraan. Biglang huminto ang hukbo at nawala. Naisip ni Kiao Mu sa gulat, naglaho sila sa isang iglap. Hindi ba patunay ito na narito ang aray ng Immortal Sect? Biglang may lumitaw na lalaki sa likuran ni Kiao Mu. Lumingon siya at nagsabi, sino? Naisip ni Kiao Mu, wala na. Kay bilis ng kilos. O baka wala naman talagang tao. Malamang narito ang Lone City. Subukan ko na lang, sabi ni Kiao Mu habang inilalabas ang isang talisman. Bigla itong nagliyab sa kanyang kamay. Nagulat si Kiao Mu at may nakita siyang ibang dimensyon.
Naisip niya, ito inaatake ng mga hukbong multo ang lungsod. Totoo ang sinabi ni Dao Zhen. Buong panahon ay binabantayan ng matatandang sundalo ang lugar na ito. Lumalaban sila sa mga multong sundalo hanggang ngayon. Habang ang mga multong sundalo ay papalapit na sa tarangkahan, biglang sumugod ang isang hukbo at sumigaw, "Mga kapatid! Ipagtanggol ang tarangkahan." Isang matandang lalaki ang lumaban sa hukbong multo at bigla na lamang nawala at naging isang manika. Sumugod ang hukbo at sumigaw, "Pigilan sila! Pana! Pana! Huwag hayaang makapasok kahit isa." Tinamaan ng sibat ang matandang lalaki at bumagsak sa lupa. Mahinang sabi niya, "Sa wakas makakatulog na ako eh." Biglang lumitaw si Kiao Mu at pinitas ang mga hukbong multo gamit ang kanyang espada ng dugo. Sumigaw ang matandang lalaki, "May tao mula sa labas. Dumating na ba ang mga panibagong puwersa?" Ipinahayag ni Kiao Mu, "Kayong lahat na nagtatanggol sa lungsod na ito ng mahigit 40 taon ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit kahit na kayo ay piling mandirigma ng dakilang yan, tiyak pagod na kayo. Bakit hindi kayo magpahinga at hayaan nyo na ako na ang tumapos ng laban?" Habang tinutulungan ni Kiao Mu ang matanda, patuloy siyang lumaban sa hukbong multo. Hinarang niya ang isang atake at gumanti, tinamaan ang ulo ng isang sundalong multo. Biglang, maraming sibat ang lumipad papunta sa kanya. Mabilis na tinabig ni Kiao Mu ang mga yon at muling lumusob, sabay talon paitaas. Habang nakatingala ang mga sundalo, namangha sila nang makita si Kiao Mu na nagpakawala ng isang matinding pagsabog sa kalaban. Sabi ng isang matandang sundalo, "Sino siya?" "Kay Tapang naman." Sumagot ang kasama niya, "Pwede bang ito na ang mga panibagong puwersa? Dumating na ba talaga sila?" Sabi ng matanda, kahanga-hanga. Pareho ng teknik sa sibat, ngunit ibang-iba ang lakas. Ngunit isa lamang siyang tao. Kahit gaano pa siya kagaling sa pakikidigma, hindi nito mababago ang kabuuang sitwasyon. Sa huli, kami ay nag-iisa at walang tulong ni. Habang pinagmamasdan si Kiao Mu na parang isang bagyong humahagupit, naisip niya, ito ay mga paper figure lamang. Walang saysay ang pagpatay ng marami. Kung magpapatuloy ito, kahit mayaman sa ki, mapapagod din ako sa bandang huli. Biglang lumitaw si Wochang at nagsabi, "Miu." Sabi ni Kiao Mu, "Wochang, bakit ka lumabas?" "Ah, tama, ang enerhiya ng kamatayan sa labanan ay pinakamalakas. Pero sa puntong ito, matakaw ka na lang talaga." Sumagot si Wochang muli ng, "Miu Li." Pagkatapos ay may naramdaman si Kiao Mu sa kanyang mga mata, binigyan siya ni Wochang ng buff gamit ang Demon Eye Sharing. Naisip ni Kiao Mu, iyon ba ang mga kaluluwa ng mga patay? Hindi sila pumapasok sa reinkarnasyon. Saan kaya sila napupunta? Mayroon bang kung anong bagay sa direksyong iyon? Ngunit napakalayo, hindi ko makita ng malinaw di. Ang mga kaluluwa ay mabilis na lumipad patungo sa isang direksyon at bumalik sa isang board. Isang nakababatang disipulo ang nagsabi, "Senior Brother Daoshun, 300 paper soldier ang nakapatay lamang ng 13 sundalo ng dakilang yan, kaya 13 kaluluwa lang ang nakuha. Talo ka na naman sa chess round na ito." Sumagot si Senior Brother Daoshun, "Ang mga sundalong nabubuhay hanggang ngayon ay hindi mga karaniwan. Lalo silang nagiging mahirap patayin. Bukod pa rito, may isang mandirigmang tagalabas na gumugulo sa plano." Sabi ng nakababatang disipulo, "Huwag mawalan ng pag-asa, Senior Brother Daoshun. Kahit mahirap patayin ang matatandang sundalo ng Lone City, napakataas ng kalidad ng kanilang kaluluwa kumpara sa mga ordinaryong tao. Sa lihim na paraan ng ating sekta ng Daoista, basta't patuloy nating pinipino sila, walang dapat ipag-alala sa tabumpay." Sagot ni Daoshun, "Iyan ay totoo. At ang tagalabas na yon ay magandang materyales rin." Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng matandang sundalo kay Kiao Mu, "Dahil sa iyong tulong, matandang guro, naitaboy namin ang kaaway. Pumasok po kayo sa lungsod kasama ko." Ipinakilala niya ang sarili, ika-6 na ranggong komandante ng dakilang yan, Haishuan ng kanlurang hukbo, ay nagpapasalamat sa inyo, matandang guro. Nagbigay galang ang hukbo kay Kiao Mu. Kalaunan, sinabi ni Kiao Mu kay Haishuan, "Ako si Kiao Shuangsen, at hanga ako sa katatagan ninyong manatili rito hanggang ngayon." Sumagot si Haishuan ng may halakhak, "Hahaha, bilang mga sundalo ng dakilang yan, tungkulin naming pagsilbihan ang bayan. Kanina, nakita ko kayong gumamit ng teknik ng sibat. Maari ko bang malaman, matandang ginoong Kiao, kayo ba ay sundalo rin ng dakilang yan?" Sagot ni Kiao Mu, "Ako."
At naisip niya, nagsilbi ako noon sa ilalim ng hukbo ni Goyan sa lungsod ng Yan. Hindi man ito tumagal pero bilang pa rin yon. Habang nakatingin ang iba kay Kiao Mu, tinanong ni Haishuan, "Ha? Ginoong Kiao, maaari po ba kayong sumama saglit sa akin?" Sagot ni Kiao Mu, "Sige." Ilang sandali pa, ipinaliwanag ni Haishuan, dito sa Lone City, bukod sa ilang matatanda at mga batang hindi maaaring lumaban, ang natitira ay pawang mga sundalo. Pagkalipas ng 40 taon, ang mga pader ng lungsod ay mahina na, hindi na kayang labanan ang mga salakay, lalo na ang mga pepper soldier. Sa 100,000 sundalo noong 40 taon ang nakalipas, 300 matatandang sundalo na lamang ang natitira ngayon. At ito ang kanilang libu-libong puntod. Naisip ni Kiao Mu, ang kagubatan ng mga bato sa labas ng Ansi Pass ay puro walang laman na puntod. Ngunit sa ilalim ng Lone City, may katulad nitong kagubatan ng bato, dito nakalibing ang tunay na mga katawan ng mga sundalo. Pagkatapos ay sinabi ni Haishuan, "Ginoong Kiao, sinabi niyong sundalo kayo ng dakilang yan. Hindi iyon ang totoo, hindi ba? Nararamdaman niyo rin, hindi ba? Araw-araw, umaasa ang aking mga kapatid na naalala pa rin sila ng kanyang kamahalan, ang mga sundalo at mamamayang naipit dito, at magpapadala ng tulong. Ngunit pagkatapos ng 40 taon, natutunan na ng lahat ang katotohanan. At kahit sabihin mong totoo ito, hindi rin namin magagawang maniwala. Darating ang panahon, lahat kami malilibing dito, at tuluyang makakalimutan." Tahimik na tinitigan ni Kiao Mu si Haishuan, at pagkatapos ay nagsabi, "Kapitang Hai, narinig mo na ba ang ministro ng mga seremonya na si Hai Wuya?" Sagot ni Haishuan, "Si Hai Wuya ay aking ama, buhay pa ba siya?" Sabi ni Kiao Mu, buhay pa siya at kasalukuyang nagsisilbi bilang ministro ng mga seremonya. Inalagaan niya ang ilan sa aking mga kamag-anak. At bago ako dumating dito, nakilala ko ang isang lalaking nagpanggap bilang Ginoong Hai, maaari bang siya ang iyong nakababatang kapatid? Matagal na siyang naghihintay sa iyo sa labas ng Ansi Pass, 14 na taon na siyang naghihintay. Sabi ni Haishuan, nang ako'y 20 taong gulang, sumali ako sa hukbo, at ngayon ay 60 taong gulang na ako't hindi pa nakauwi. Malaman lamang na buhay pa ang aking ama at iniisip pa rin ako ng aking kapatid, sapat na yon. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.